mong gawin sa Davao, hindi ito pitsugin, ha? Yung ang treatment ko sa kita mo behave sa Davao. Mag-checkpoint ka dyan, magkuha ka na pera. Yung pera na kinuma, kailangan isauli mo pareha yung serial number. Kasi dito, kinuha niya, dollar. Nagbaradero ang barko eh. So may dala-dalang dollar. Kinuha na doon sa, sabi ko, pag hindi mo na sauli yan, dollar niya, hanapin kita, barilin kita, patayin kita. O kasi banlikan niya doon sa Aldibingco. Saan niya pinapalitan niya dollar? Sabi naman ng mga maranaw doon, wala na, kasi na-exchange naman ng, wala na, balik siya. Sabi niya, sir, wala naman. Sabi ko, patayin kita. Ngayon na. Sabi niya, sir, hindi sir, magbayad na ako ng interest. Magkano yung dolyar, piso? Sir, mga 30 million. Sige, dublihin mo. Isauli mo 60. Pag hindi, buisit ka. Pero gusto ko marinig sa'yo, meron yung agriculture natin, yung farming sector Yun, natin. ang sa agriculture kasi, pati itong land reform, I'd like to address now sa mga left. Itong mga, I belong to the left eh. Hindi ito basta-basta because we embark on a land reform. Tapos, walang nangyari. At the end of the day, yung mga lupa na binigay doon sa mga tenants, halos na ibalik doon sa landlord. So, sabi ko, let me study the matter very carefully. If I have to go into an extended land reform, I will do it. But kailangan ako satisfied why it has gone that way. Now, but what you can be sure of is that there will be money for financing. Para hindi na sila magkuha sa mga landlord or sa 5-6. Tapos dublado pa minsan because sa 5-6 pala, ngayon ko lang nalaman itong kampanyan to, na yung mga torko, pag nagbigay ng pera, loan, kasali pala yung pabilihan ka ng refrigerator, range, maski walang elektrisidad, pabilihan ka ng stove. Kaya sabi ko, I want to, would like to talk to the ambassador of India. We know we are friends. We love the Indians because we are neighbors and you have been good to us. As a matter of fact, the old citizens of the city, yung we migrated here way back in the 50s, 40s. Ang mga kalaro namin, yung mga the early merchants, yung mga Turko. But they were really very good. They were acting civilly. Itong mga 5-6 ngayon, kung saan-saan, magpapaghiram ng pera, magpabilihan pa ng mga kumot, mga furniture. So, sabihin ko sa ambassador, ang burden ng Pilipino, parang pinapaluhod mo na talaga. The Filipino is on bended knees, suffering, sad, and hungry. I have to stop it. I'm sure the ambassador of India would only be glad to help. Sabihin ko talaga sila, or else I will deport you. All of you. I will deport you. Pag bantay kayo mga pag-upo ko, stop that practice. I am not, in Davao City, hindi ako stricto. Pero kung ganun pala ang style ninyo, I'd like to ask the ambassador to India to help us in advising your nationals. Not to do that's just too much. Or, I said, I deport all of you. Acts inimical to the interest of the Filipino. Period. Well, Mayor, yung budget ng government ginamit sa election, itong election ito. We will know. I will not prejudge it. Okay. But we will know. And I will allow the public to... Sabi ko nga, unahan ko na kayo. Public information, right to information, unahin ko na. Ibibigay ko na kaagad without the legislation. I will order the executive department. Kasali na ang local governments. Open up. Huwag na kayong noon kasi maraming matakot. Basta ano. Okay, from this day on, open.
Ano hingin ng media? Open. So, bakit taguin natin yan? Hindi man ating papilyan. Unless you are, may tinatago ka dyan ng mga transaksyon na... And of course, media should be vigilant. Pag nakita nila nga may overprice o ganun, sumigaw ka agad. Except those in the media also who are bayaran mo, tumahimik. So, I want the media to be vigilant. But not all medias are vigilant. Vigilant lang. Ganon, wala na kayo. So, anything that makes the Filipino comfortable, just do it. Anything that makes the Filipino uncomfortable, do not do it. Huwag ka magtanim ng bala kasi, look, kayong nasanaya. Pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it. Istasyon ganon rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police dyan naglalaro, out sila lahat. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. White beach. Do not do it to me. Because I said, I am awed and humbled by the vote given to me by the people. For after all, I did not also ask that I be president. As a matter of fact, I am just a substitute because I never really wanted to. Talaga to. Alam ng lahat niya, I never really wanted to be president. But you know, a series, nobody was, lahat ng kandidato, walang nagsasalita ng Mindanao. But Mindanao is about to explode. Pinahiya ninyo si Murad. Ano ba sabi ni Murad, he will go to war? So, kinakausap ko kayo, kayong mga Moro na kapatid ko. Just make it easy. Allow me some time to talk. It would not come within 1 month, 2 months. It would take about 2 or 3 years. But I will craft a government for all of us. This kind of government must go. Is it to corrupt? Money is there? Wala. You have to change the rules, everything. Make it hard for somebody really to. And nothing would appease the Mindanao, the Moro. It's federalism. Otherwise, not federalism, takot sila. It might go away. Well, we will have the, sayang pagka-abogado natin, hindi pag-aralan natin. Kaya naman ang itong Makati business, wala daw akong economic agenda. Sabi ko, I will hire the best economic minds. Hindi ko, wala naman akong sinasabi. 75 lang nga ako doon sa ating economics. Bure mo yung subject na yun. But yung magtanong kayo ng kriminalo, laruin ko kayo ng 5 araw. Tapos dyan, ibitahin ninyo ko tapos walang economic agenda. Sinabi ko na sa inyo. No? Kaya, don't ever invite me to that's your club. Busy. Hala sa buhay ninyo. Happy business club. Just pay your taxes right. Wala na tayong pinag-usapan. You want to do business, expand, go to the Department of Trade. There will be no corruption there. Walang hingian. I will not take it against you. Wala. Basta, ano lang, okay lang. No, will not, walang hihingi dito sa executive department. Yung ganun. It will stop. I assure you, businessmen, not only of Makati, but throughout the Philippines, the Chinese and all are here. There will be no more thing. There will be no extortion. Either from the customs or the BIR, wala akong pakialam, basta hintuin ninyo yan. Hinto, as in hinto. Ako, sweldo.
Libre naman ang kain. Libre bahay. Pero ako, I have to be frank with you, I have to go home. I have to make some adjustments, really. Pati pag po, dito mahirapan ako pag hindi ko banyo. Sa Davao talaga, Mayor. Wala, lusot, mag-upog. Kami muna tayo, kami muna. Hirap akong matulog, hirap akong, Yung customs, usama na nila. Deal mo yan? I will. Kasi lahat umupo dyan, talagang hindi kaya yung, Habang nagko-coffee si Mayor, Sige. let Senador. me make an appeal to all of those working in government, kasama na kami sa Senado, sa Kongreso. No? Yes. Alam na natin ang gusto ng ating elected leader. Gusto niya mabilis. Gusto niya kung kayang gawin today, wag mo na ipabukas, wag mo para next week, wag nang next year. Gusto niya malinis, walang red tape, walang hingi-hingi. No? So maging sa customs, kung kompleto papeles, kaya mo ilabas ng 1 oras, 5 oras, why make it 1 week? Sa Congress, alam natin gusto niya itaas ang sweldo ng police. If we can do it in 1 month or 3 months without sacrificing democratic debate, why will we take 1 year or 3 years? No? So let us look at his mandate. Let us look at the votes of the people. And tayo na. Kasi kung hihintayin pa natin na, that he will spell out the consequences, that is not respecting his mandate. Diba? Pero bakit yung nakasahin dyan, parang may tinatakutan? Yung mga commissioner dyan, pagkatapos, sinasabi ganun-ganun, pag andyan na, parang... Nasanay nga kasi sa sistema. Lahat naman po, lahat sa gobyerno, nasanay sa sistema na mababa sweldo, nasa Manila lahat, pero lahat may lagay, corruption, lahat may kabagalan. And our next president is telling us, stop, change, and give the VIP treatment to the Filipino people. So let's just listen and do it. I mean... Alam mo kasi lang, there's a strange transformation that goes inside the brain of it. Lalo na yung mga tao ma-elect as mayor, congressman, senador. There seems to be a metamorphosis going inside the brain. Pag na-elect na, nag-iiba na. Kala mo sino na, tapos box with Trillanes. Parang may mansanas dito sa kilikili. Big deal. Tapos kung magsalita, imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? PMA, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. You answer the question. Ito sa mama, nagpakamatay sa hiya. And what's involved? 2 million. Magkano na-involved dyan sa kanila? He has the most consultants. Retinue of the bodyguard pala, takot pala mamatay. Gago. 63 ways consultant. Pero ano bang laman Do not yung ever sinasabi think niya, that plunder? you have a monopoly of courage in this principio. Ano bang nangyari sa metamorphosis nga? Kala mo, ikaw lang may prinsipyo, ikaw lang, parang naduda ka pa sa pera ko. May ko nga, in front of the public, pastor will... Yes. Ano ka, ang sakyan ko jet. Bakit ka mainggit? Hanggang senador ka lang Baka next election, di ka na manalo. Do not pretend to be parang you're the crusader of the world. Ito yung mga sundalo, tignan ninyo itong isang gago galing sa... Nakalimutan ng ulol na to, na tayo ang nagbayad sa pag-aral niya sa PMA. Pati ako, hoy, nagbayad sa edukasyon mo. Kaya huwag kang mag-arte-arte ng before the Republic na parang kang sino. Crusader, magsalita ka as if you are capable of sending me to prison.
this I would appeal to. These are really the rules na which is being. Alam mo kasi, minsan yung mga military pati police mag-appear sa Senate. Especially budget time. And that's the time that they get back at the military and the police. Pagsisigawan ninyo, kagaya kay pinawa ninyo kay Reyes. Do not do that from now on. We respect each other and we will be courteous to each other. Do not shout at the military and the police officials or officers. I will not allow it. If you continue to do that, babawin ninyo ang tao na hindi mo lang makadepensa, magpakamatay lang. I will order the military and police, do not obey the summons of Congress. Huwag ninyong gawin yan. You address them with respect because they are dying for our country. Kita mo naman sa mama sa paano. Do not do that. Because I was once a congressman at ganun talaga ang tratamento pag nandyan na. They play around with the poor souls there. Ito lang magawa kasi ang pagalitan. Lumaban ka kasi doon sa Congress. Tignan mo, hindi na tayo nakawan naman. No. I will not allow it. If you do that, tawagan ko, umalis ka dyan. At pag sinabi kang hulihin ka, i-contempt ka, then we will have a constitutional crisis there. Bahala kayo. Ayaw ko yung babuyin ninyo yung, maski yung mga direktor, wag ninyong babuyin yung ganun. As if you order, just imagine, you are not entitled to, you have no honor, you have no dignity. Anong klase ka? Ganunin mo? Ay, so. Military ka ba kaya? Ganunin mo yung mga military from henceforth. Sige. Hamunin kita. There will be budget hearing somewhere. Somehow. You do that. Makatikim talaga. Then do you create a constitutional crisis there? Sabihin ko talaga sa military pati police, huwag kayo pumunta doon. Pag ganyan lang ang binababoy kayo, stay put. Now, if we agree with each other to respect and be courteous and civil about this whole thing, because nothing is added to your face, Trillanes. Just because you're a senator, it doesn't make to na tigas ka na anong nga mo. Kita mo ito, tumatakbo ng Vice President, sos como presidente ito. Ito ang diktador na walang hiya. Sige lang, I was one of those nagbigay ng sa what was being talked? 2 billion. Magkano wala sa bulsa pupunta? Billion? Tapos mo, pagkamatay ang tao, yun ang taong may honor. Ang mga Japanese, di ba? They lose honor, they will commit. Kaya, Trillanes, it's not your time. It's not your time. Do not stress it beyond normal proportion. You just don't know kung ilan ang nagalit sa iyo dyan. I know because I talked to some justices and I talked to some generals. Akala mo idol kanila after what you did and the kind of behavior you have. And I advise them, pati yung mga pati yung mga directors, wag ninyong sigaw-sigawan. Do it as if you are every answer that is given to you, you are irritated. Ganoon mo yung sabihin ko, wag kayo pumunta doon. What's the reason? Do not go there because you'll be humiliated. And you're reduced to a boogeyman there. Di ba? Every answer of every guy there that appears, I was there. I was in Congress. Seems that every answer to your question, you appear to be irritated. Eh kung mainit ang ulo mo, kung minopos ka na, wag ka, umalis ka dyan. Bakit? What are you doing? Yan ang nakulang dito. And you can ask the Filipino people. I'm sure they have observed that.
Ako nandyan ako, but I always, sir, can you? And even nagsisir talaga ako. Pahambog na. Sigaw-sigawan yung mga witness. Di magkakaroon tayo ng constitutional crisis niya. Sabihin ko lang sa mga litawari, huwag kang pumunta doon. Just like what they did here. Dito sa task force, gusto nila ipitin si De Rosario. O si De Rosario ba to? Si Ed? Oh. De La Rosa. Hindi, si Ed De Rosario. Sa task force dati. Task force Davao. Davao. May nangyari doon sa alam mo naman minsan ang left, pabalabag rin eh. Gusto ipitin yung, hiyain yung task force Davao Commander. Sabi ko, huwag kang pumunta doon. Sabi niya, baka magalit siya. Galit. Padala mo yung kinain mo, ipapaak yan sila doon. Pagkagat mo pala. Lapa mo. Kagat kasi sa Bisaya, paak. Totoo, talungin mo si Ed. Sabi niya, sir, baka dipensahan mo ako. Sabi ko, ako bahala. Huwag kang patano, bakit ka magpahiya? Sabi niya, baka magalit siya. Sabi niya, magpamidya na naman. Kaya mo nagkinain, pakagat mo yung mga yawa na yan. Sobra kayo ba ito? You become abusive because of government power. Hintuan ninyo yan. You know, government, I'm addressing myself to all government employees. In the history of the city, I never called officials as officials. I always say government workers. A worker of government. Ako, tanungin mo ako, yung hindi nakakilala, sino ka? Sabi ko, trabahante ako sa gobyerno. Naalaala ko kasi nagmamaong lang ako. Pinatawag niya si Presidente Ramos, buhay pa yan. Pinatawag niya kami, ako, si Duresa, politics, para wala nang, hindi na bloody, Elias Lopez, Jess Duresa, pati ako. Sila nakabarong lahat. Ako nakamaong, folded ganon. Medyo nag-usap-usap kami nito ng aid ko. Binubulong siya, na-distansya kami. Pag nadyan na kami doon sa door, sabi ng gwardya, ikaw, kayong dalawa, dito lang. May upuan doon sa tabi. Ako rin. Ano ka? Sabi ko, trabante ako ng gobyerno. Diyan ka. Sabi ng sundalo, totoo yan. Ano si Presidente? Tanungin mo sino po bang ba? Jess Duresa. Upo kami dalawa. Maya-maya, sabi ni Presidente Ramos, where's Rudy? Sabi niya, he was just behind us. But wala. Takbo siya ang nakiusap kay Presidente na i-gather kami, Nonoy Garcia, the late. Sabi niya, bakit ka nandyan? Sabi kasi niya, sir, dito lang daw kami. Bakit? Sabi pa yung nag-gorcha, sino pa yan, sir? Di ba sabihin mo, kilala Mayor Duterte? Sabi niya, sir. Pero pagda ako, sabi, pambira ka naman diyang mayura ka. Bakit ka nagsabi? Okay, magpahambog-hambog pala. Ano ako, Australianes? Sabi ko, trabante ako ng gobyerno. Sabi na, diyan ka. Upo. Dalawa. Pagdaan ko, sabi niya, si Mayor Duterte yan. Pambira ka naman, sir. Hindi mo sinabi, Mayor ka. Sabi ko, trabahante na ako ng gobyerno. Tapos, paglabas namin, di talaga siya tumawa. Bahala ka sa buhay mo. Hindi nga talaga ako sabi, go ahead. Barong? Okay, sabi ko talaga, kayo na lang. Pag sinabi barong, kayo na lang. Hindi, ganun kasapin naman. Isa pa yan. Bakit ayaw kong magbarong? Lahat na kaibigan kong namatay, puro nakabarong. Kada gano'n ko sa barong. Nakita pa ko isa. Pareho talaga, burdahan, pati burdahan. Nahanap ko doon sa laki, ito yun eh. Sinira ko na kagad, baka masuot ko. I feel morbid about, pareho mo ito sa barong ko. Pati yung burda. Ayaw ko magbarong. Paano yan? Kung nasa Malacanang. Bahala sila dyan. Problema na ng protocol officer yan. Ikaw mag-take-out para sa akin. Barong-barong.
Ano ang pabarong araw-araw, tapos the country is in shambles. Sir, Mayor, yung sapatos mo, okay na? Binigay ni Pastor Bago, waba brown, oh. Oo. Oh. May binigay pa si Pastor sa akin, relo. Oh, yung pagpanalo, ayan, oh, pareho kami brown. Oo nga, pares yung design. Ito mga suspitsoso kasi, because I do not have to, frankly, before the nation, hindi pa ako presidente. Hindi ako kailangan mag-korupsyon. Maghingi lang ako kay Pastor, sabihin ko lang, Pastor, pahiramin mo ako. Kita mo, hindi naman ako milyonaryo, hindi naman mayaman, pero ang service ko, simple lang, jet. Brand new pa. Chopper. Ang helicopter ko, 429, the latest. 2 engines. Oh. Kabilis, maiwan pa yung piloto. Kabilis. Hindi kasi akala nila itong mga ulol na to, man nila people sa media, akala nila kagad sino nagbigay niyan, akala nila hampas lupa ng lahat ng tao. Putang. Ay, Diyos ko po. Kagaya ni Rojas. Ano mo thinking ni Rojas Fidal? Bakit si Duterte may dollar account? Kasi para sa kanya, yun lang silang mayayaman na mga anak ng sugar baron ang dapat makahawak ng dollar. Tayo ang mga pobre. Kung mayroon tayo, duda kaagad. Wala yan. Graft and corruption. Eat your heart out, my friend. Eat your heart out. Baka, hindi mo rin siguro ako talaga kilala kung sino ako. You might want to, meron kang old friends dito sa Davao. You might want to ask the history also sa aming pamilya. Dumating nga kami dito sa Davao talagang mahirap. Ba't huwag ka namang maniwala sa bula ko na all the time mahirap na ako? Kaya nga kami nag-migrate to the greener pasture. And my father was lucky enough to have his green pasture given by God. Pero yung misis nyo nakikita na. Sapatos mo. Sapatos mo. Kinukuha na nila yung sapatos mo. Oh, yan. Oh, yan. Ayan, tatanggalin pa. Bago. Ayan. Kaya ako magkain niyan, okay na. Wala pang 5 minutes. Yung dito, pag may kinakain kami nahulog, totoo yan. That's, di ba? Hindi kaming mga Bisaya. Nahulog yan, kindi. Tapos, pagpunot, wala ba dumi yan? Ay, wala pang 5 minutes. Ayan. Mga Bisaya. Mga Bisaya. Yan, mga Bisaya, Mike. Totoo yan. Yung mga Bisaya. May umigas, so yupon lang. Okay. Pati sabi may umigas, kainin ko pa, palo. Sabay na sila sa... Bakit? Ang humigas ay marunong magkagat. Nag-exhibition ako ng ganon kasi last chance misis na ako eh. Hindi ko naman ito magawa pa. Pero siyempre, pag sinabi mo na what's your shoes? Psst, do not ask that question. That's discourteous. You're cheapening the office of the president. Ganoon ako. Mayor lang ako eh. Hindi naman ako senador. Si Alan, kita mo si Alan, di senador. Pero si Alan sa totoo, sa kampanya, he would ask me nga, Mayor, can we pray? We pray for both of us. Hawakan niya kamay ko. Pray God that we be guided by the Holy Spirit to say the things that we want to say and it should be done correctly. Ganon si Alan. Because he's a decent man, religious. Ako naman, I can, total na dyan si pastor eh. Gawain ko dyan, daw siya not kill, daw siya not commit adultery. Pag in the end, pagdating ko doon sa papuntang heaven, sabi, psst, dito ka. Hoy, huwag mo akong lukuin, ha, doon. Oh. Bakit ka doon? Basta. Pagdating doon, yung pangalan mo, huwag na. San Pedro, relevant. Bakit? Sino nga?
best friend of Pastor Kibuloy. Sorry. Ganun ba? Oh, sorry. Exempted na. At ako naman, ilagay mo. Kung alagay mo naman ako sa impyerno, talagang pabalikin ako. Pagdating ko sa impyerno, sino yung kisihuda, kung sino yung nasa gate doon, sabi niya, ano ka man? Tanong ka pa, kaya nga tayo nandito eh. Pag sabi niya, doon ka, sino yung chief ninyo dito? Yung si Satanas, nag-upo doon, may sungay. Dati yung sampaling tawagan ko yung buntot. Ano gusto mo? Ibalbak ko ako ito, ikare-kare ko. Mulis ka dito. Ako na ang... So, kayong lahat sinners dyan, dito kayo dumikit. Pag sabi na, pag ako na ang naano doon, Mayor, may kilala ka daw doon. Ano yan? Sabi niyo, pareho daw kayo ng kasalanan. Oo, tama yan. Pasok dito. Doon dyan sa pinagmainit. For cupping. Bawal yan eh. I'd like to maybe a little bit of the I'd like to just ask for your understanding. Hindi naman talaga ano yan, but kasi I'm only by panahon ko is umiiksi na mag-behave talaga. Kasi yung grade 4 man kami noon, good manners and right conduct, bagsak talaga ako doon. National crisis there. Bahala kayo. Ayaw ko yung babuyin ninyo. Maski yung mga direktor, wag ninyong babuyin yung ganun. As if you order, just imagine, you are not entitled to, you have no honor, you have no dignity. Anong klase ka? Ganunin mo? Military ka ba kaya? Ganunin mo yung mga military from henceforth. Sige. Hamunin kita. There will be budget hearing somewhere. Somehow. You do that. Makatikim talaga. Then do you create a constitutional crisis there? Sabihin ko talaga sa military pati police, huwag kayo pumunta doon. Pag ganyan lang ang binababoy kayo, stay put. Now, if we agree with each other to respect and be courteous and civil about this whole thing, because nothing is added to your face, Trillanes. Just because you're a senator, it doesn't make to... na tigas ka na anong nga mo. Kita mo ito, tumatakbo ng Vice President, sos como presidente ito. Ito ang diktador na walang hiya. Kaya lang, I was one of those nagbigay ng what was being talked? 2 billion. Magkano wala sa bulsa pupunta? Billion. Tapos pagkamatay ang tao, yun ang taong may honor. Ang mga Japanese, di ba? They lose honor, they will commit. Kaya, Trillanes, it's not your time. It's not your time. Do not stress it beyond normal proportion. You just don't know kung ilan ang nagalit sa iyo dyan. I know because I talked to some justices and I talked to some generals. Akala mo idol kanila after what you did and the kind of behavior you have. And I advise them, pati yung mga directors, wag ninyong sigaw-sigawan. Do it as if you are every answer that is given to you, you are irritated. Ganon mo yung sabihin ko, huwag kayo pumunta doon. What's the reason? Do not go there because you'll be humiliated. And you're reduced to a boogeyman there. Di ba? Every answer of every guy there that appears, I was there. I was in Congress.
seems that every answer to your question, you appear to be irritated. Eh kung mainit ang ulo mo, kung minopos ka na, umalis ka dyan. Bakit? What are you doing? Yan ang nakulang dito. And you can ask the Filipino people. I'm sure they have observed that. Ako nang dyan ako, but I always, sir, can you? And even nagsisir talaga ako. Pahambog na. Sigaw-sigawan yung mga witness. Eh, di magkakaroon tayo ng constitutional crisis niya. Sabihin ko lang sa mga litawari, huwag kang pumunta doon. Just like what they did here. Dito sa task force, gusto nila ipitin si De Rosario. O si De Rosario ba to? Si Ed? Oh. De La Rosa. Hindi, si Ed De Rosario. Sa task force dati. Task force Davao. Eh, may nangyari doon sa... alam mo naman minsan ang left, pabalabag rin eh. Gusto ipitin yung... hiyain yung task force Davao Commander. Sabi ko, huwag kang pumunta doon. Sabi niya, baka magalit siya. Galit. Ano? Padala mo yung kinain mo, ipapaak yan sila doon. Pagkagat mo pala. Lapan mo. Kagat kasi sa Bisaya, paak. Totoo, talungin mo si Ed. Sabi niya, sir, baka dipensahan mo ako. Sabi ko, ako bahala. Huwag kang patanong, bakit ka magpahiya? Sabi niya, baka magalit siya. Sabi niya, may pamidya na naman. Kaya mo nagkinain, pakagat mo yung mga yawa na yan. Sobra kayo ba ito? You become abusive because of government power. Hintuan ninyo yan. You know, government, I'm addressing myself to all government employees. In the history of the city, I never called officials as officials. I always say government workers. A worker of government. Ako, tanungin mo ako, yung hindi nakakilala, sino ka? Sabi ko, trabahante ako sa gobyerno. Naalaala ko kasi nagmamaong lang ako. Pinatawag na niya, si Presidente Ramos, buhay pa yan. Pinatawag niya kami, ako, si Duresa, politics, para wala nang, hindi na bloody, Elias Lopez, Jess Duresa, pati ako. Eh sila nakabarong lahat, ako nakamaong, full dead ganon. Eh medyo nag-usap-usap kami nito ng aide ko, binubulong siya, na-distansya kami. Pag nadyan na kami doon sa door, sabi ng gwardya, ikaw, kayong dalawa, dito lang. May upuan doon sa tabi. Di, ako rin. Ano ka? Sabi ko, trabante ako ng gobyerno. Oo, diyan ka. Sabi ng sundalo, ano totoo yan? Ano si Presidente? Tanungin mo sino po bang ba? Jess Duresa. Di upo kami dalawa. Maya-maya, sabi ni Presidente Ramos, well, Rudy. Sabi niya, he was just behind us. Bet, wala. Di, takbo siya ang nakiusap kay Presidente na i-gather kami, Nonoy Garcia, the late. Sabi niya, bakit ka nandyan? Sabi kasi niya, sir, dito lang daw kami. Bakit? Sabi pa yung nag-gordya, sino pa yan, sir? Di ba sabihin mo, kilala Mayor Duterte? Sabi niya, sir. Pero pagda ako, sabi, pambira ka naman diyang mayura ka. Bakit ka nagsabi? Okay, magpahambog-hambog pala. Ano ako, Australianes? Sabi ko, trabante ako ng gobyerno. Sabi na, diyan ka. Di, upo. Dalawa. Pagdaan ko, sabi niya, si Mayor Duterte yan. Pambira ka naman, sir. Hindi mo sinabi, Mayor ka. Sabi ko, trabahante na ako ng gobyerno. Tapos, paglabas namin, di talaga siya tumawa. Bahala ka sa buhay mo. Hindi nga talaga ako sabi, go ahead. Barong? Okay, sabi ko talaga, kayo na lang. Pag sinabi barong, kayo na lang. Hindi, ganun kasapin naman. Isa pa yan. Bakit ayaw kong magbarong? Lahat na kaibigan kong namatay, puro nakabarong. Kada ganun ko sa barong. Eh, nakita pa ko isa. Pareho talaga, burdahan, pati burdahan. Nahanap ko doon sa laki, ito yun eh. Sinira ko na kagad, baka masuot ko. I feel morbid about
Uy, pare mo ito sa barong ko. Pati yung borda. Ayaw ko magbarong. Paano na yan? Kung nasa Malacanang. Bahala sila dyan. Problema na ng protocol officer yan. Ikaw mag-take-out para sa akin. Barong-barong. Ano pabarong araw-araw. Tapos, the country is in shambles. Sir, Mayor, yung sapatos mo, okay na? Binigay ni Pastor Bago, Waba Brown, oh. Oo. Oh. May binigay pa si Pastor sa akin, Rilo. Oh, yung pagpanalo, ayan, oh, pareho kami Brown. Oo nga, pares yung design. Ito mga suspitsoso kasi, because I do not have to, frankly, before the nation, hindi pa ako presidente. Hindi ako kailangan mag-korupsyon. Maghingi lang ako kay Pastor, sabihin ko lang, Pastor, pahiramin mo ako. Tingnan mo, hindi naman ako milyonaryo, hindi naman mayaman, pero ang service ko, simple lang, jet. Brand new pa. Chopper. Ang helicopter ko, 429, the latest. 2 engines. Oh. Kabilis, maiwan pa yung piloto. Kabilis. Hindi kasi akala nila itong mga ulol na to, Manila people sa media, akala nila kagad sino nagbigay niyan, akala nila hampas lupa ng lahat ng tao. Putang. Ay, Diyos ko po. Kagaya ni Rojas. Ano mo thinking ni Rojas Fidal? Bakit si Duterte may dollar account? Kasi para sa kanya, yun lang silang mayayaman na mga anak ng sugar baron ang dapat makahawak ng dollar. Tayo ang mga pobre. Kung mayroon tayo, duda kaagad. Wala. Yan, graft and corruption. Eat your heart out, my friend. Eat your heart. Baka, hindi mo rin siguro ako talaga kilala kung sino ako. You might want to, meron kang old friends dito sa Davao. You might want to ask the history also sa aming pamilya. Dumating nga kami dito sa Davao talagang mahirap. Ba't huwag ka namang maniwala sa bula ko na all the time mahirap na ako? Kaya nga kami nag-migrate to the greener pasture. And my father was lucky enough to have his green pasture given by God. Mayor, yung issues nyo nakikita Sapatos mo. Sapatos mo. Kinukuha na nila yung sapatos mo. Yan. Ayan, tatanggalin pa. Bago. Huwag mong gawin sa Davao, hindi ito pitsugin, ha? Yun ang treatment ko sa pag. Kita mo behave sa Davao. Mag-checkpoint ka dyan, magkuha ka na pera. Yung pera na kinuma, kailangan isauli mo pareha yung serial number. Kasi dito, kinuha na niya, dollar. Nagbaradero ang barko eh. So may dala-dalang dollar. Kinuha na doon sa, sabi ko, pag hindi mo na sauli yan, dollar niya, hanapin kita, parilin kita, patayin kita. O kasi banlikan niya doon sa Aldibing ko. Saan niya pinapalitan yung dollar? Sabi naman ng mga maranaw doon, wala na, kasi na-exchange naman ng, wala na, balik siya. Nawala na. Sabi niya, sir, wala naman. Sabi ko, patayin kita. Ngayon na. Sabi niya, sir, hindi sir, magbayad na ako ng interest. Magkano yung dolyar, piso? Sir, mga 30 million. Sige, dublihin mo. Isauli mo 60. Pag hindi, buisit ka. Pero gusto ko marinig sa'yo, meron yung agriculture natin, yung farming sector Yun, natin. ang sa agriculture kasi, pati itong land reform, I'd like to address now sa mga left. Itong mga, I belong to the left. Hindi ito basta-basta because we embark on a land reform. Tapos, walang nangyari. At the end of the day, yung mga lupa na binigay doon sa mga tenants, halos na ibalik doon sa landlord. So, sabi ko, let me study the matter very carefully.
if I have to go into an extended land reform, I will do it. But kailangan ako satisfied why it has gone that way. Now, but what you can be sure of is that there will be money for financing. Para hindi na sila magkuha sa mga landlord or sa 5-6. Tapos dublado pa minsan because sa 5-6 pala, ngayon ko lang nalaman itong kampanyan to, na yung mga torko, pag nagbigay ng pera, loan, kasali pala yung pabilihan ka ng refrigerator o range, maski walang elektrisidad, pabilihan ka ng stove. Kaya sabi ko, I want to, would like to talk to the ambassador of India. We know we are friends. We love the Indians because we are neighbors and you have been good to us. As a matter of fact, the old citizens of the city, yung we migrated here way back in the 50s, 40s, ang mga kalaro namin, yung mga the early merchants, yung mga Turko. But they were really very good. They were acting civilly. Itong mga 5-6 ngayon, kung saan-saan, magpapaghiram ng pera, magpabilihan pa ng mga kumot, mga furniture. So, sabihin ko sa ambassador, ang burden ng Pilipino, parang pinapaluhod mo na talaga. The Filipino is on bended knees, suffering, sad, and hungry. I have to stop it. I'm sure the ambassador of India would only be glad to help. Sabihin ko talaga sila, or else I will deport you. All of you. I will deport you. Pag bantay kayo mga pag-upo ko, stop that practice. I am not, in Davao City, hindi ako stricto. Pero kung ganoon pala ang style ninyo, I'd like to ask the ambassador to India to help us in advising your nationals. Not to do that, that's just too much. Or, I said, I deport all of you. Acts inimical to the interest of the Filipino. Period. Well, Mayor, yung budget ng government ginamit sa election, itong election ito. We will know. I will not prejudge it. Okay. But we will know. And I will allow the public to... Sabi ko nga, unahan ko na kayo. Public information, right to information, unahin ko na. Ibibigay ko na kaagad without the legislation. I will order the executive department. Kasali na ang local governments. Open up. Huwag na kayong noon kasi maraming matakot basta gano'n. Okay, from this day on, open. Ano hingin ng media? Open. So, bakit taguin natin yan? Hindi man ating papilian. Unless you are, may tinatago ka dyan ng mga transaksyon na... And of course, media should be vigilant. Pag nakita nila nga may overprice o gano'n, Yes. sumigaw ka agad. Except those in the media also who are bayar. Gusto niya mabilis. Gusto niya kung kayang gawin today, wag mo na ipabukas, wag mo para next week, wag nang next year. Gusto niya malinis, walang red tape, walang hingi-hingi. No? So maging sa customs, kung kompleto papeles, kaya mo ilabas ng 1 oras, 5 oras, why make it 1 week? Sa Congress, alam natin gusto niya itaas ang sweldo ng police. If we can do it in 1 month or 3 months without sacrificing democratic debate, why will we take 1 year or 3 years? No? So let us look at his mandate. Let us look at the votes of the people. And tayo na. Kasi kung hihintayin pa natin na that he will spell out the consequences, that is not respecting his mandate. Diba? Pero bakit yung nakasahin dyan, parang may tinatakutan? Yung mga commissioner dyan, pagkatapos, sinasabi ganun-ganun, pag andyan na, parang... Nasanay nga kasi sa sistema. Lahat naman po, lahat sa gobyerno, nasanay na sa sistema na mababa sweldo, nasa Manila lahat, pero lahat may lagay, corruption, lahat may kabagalan. And our next president is telling us, stop, change, and give the VIP treatment to the Filipino people. So let's just listen and do it. I mean... Alam mo kasi lang, there's a strange
transformation that goes inside the brain of it. Lalo na yung mga tao ma-elect as mayor, congressman, senador. There seems to be a metamorphosis going inside the brain. Pag na-elect na, nag-iiba na. Kala mo, sino na, tapos, box with Trillanes. Para may mansanas dito sa kilikili. Yeah. Big deal. Tapos kung magsalita, imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? PMA na, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. You answered the question. Ito tayo mama, nagpakamatay sa hiya. Ano what's involved? 2 million. Magkano na-involved dyan sa kayo sa kanila? He has the most consultants. Retinue of the bodyguard pala, takot pala mamatay. Gago. 63 ways consultant. Do not ever think that you have a monopoly of courage in this principio. Ano ba nangyari sa'yo? Metamorphosis nga. Kala mo, ikaw lang may prinsipyo, ikaw lang, parang naduda ka pa sa pera ko. In front of the public, pastor will... Ano ka, ang sakyan ko jet. Bakit ka mainggit? Hanggang senador ka lang Baka next election, di ka na manalo. Do not pretend to be parang you're the crusader of the world. Kaya mga sundalo, tignan ninyo itong isang gago galing sa... Nakalimutan ng ulol na to na tayo ang nagbayad sa pag-aral niya sa PMA. Pati ako, hoy, nagbayad sa edukasyon mo. Kaya huwag kang mag-arte-arte ng before the Republic na parang ang sino. Crusader, magsalita ka as if you are capable of sending me to prison. This I would appeal to. These are really the rules which is being... Alam mo kasi, minsan yung mga military pati police mag-appear sa Senate. Especially budget time. And that's the time that they get back at the military and the police. Pagsisigawan ninyo, kagaya kay pinawa ninyo kay Reyes. Do not do that from now on. We respect each other and we will be courteous to each other. Do not shout at the military and the police officials or officers. I will not allow it. If you continue to do that, babawin ninyo ang tao na hindi mo lang makadepensa, magpakamatay lang. I will order the military and police, do not obey the summons of Congress. Huwag ninyong gawin yan. You address them with respect because they are dying for our country. Kita mo naman sa mama sa pano. Do not do that. Because I was once a congressman at ganun talaga ang tratamento pag nandyan na they play around with the poor souls there. Ito lang magawa kasi yung pagalitan. Lumaban ka kasi doon sa Congress. Tignan mo, hindi na tayo nakawa naman. No. I will not allow it. If you do that, tawagan ko, umalis ka dyan. At pag sinabi kang hulihin ka, i-contempt ka, then we will have a constitution mo, tumahimik. So I want the media to be vigilant. But not all medias are vigilant. Pa-vigilant lang. Ganon, wala na kayo. So anything that makes the Filipino comfortable, just do it. Anything that makes the Filipino uncomfortable, do not do it. Huwag ka magtanim ng bala kasi, look, kayong nasanaya, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CO there knows or has nothing to do with it.
Istasyon ganun rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police dyan naglalaro, out sila lahat. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. White beach. Do not do it to me. Because I said, I am awed and humbled by the vote given to me by the people. For after all, I did not also ask that I be president. As a matter of fact, I am just a substitute because I never really wanted to. Talaga totoo. Alam ng lahat niya, I never really wanted to be president. But you know, a series, nobody was, lahat ng kandidato, walang nagsasalita ng Mindanao. But Mindanao is about to explode. Pinahiya ninyo si Murad. Diba sabi ni Murad, he will go to war? So, kinakausap ko kayo, kayong mga Moro na kapatid ko. Just make it easy. Allow me some time to talk. It would not come within 1 month, 2 months. It would take about 2 or 3 years. But I will craft a government for all of us. This kind of government must go. Is it to corrupt? Money is there? Wala. You have to change the rules, everything. Make it hard for somebody really to. And nothing would appease the Mindanao, the Moro. It's federalism. Otherwise, not federalism, takot sila. It might go away. Well, we will have the, sayang pagka-abogado natin, hindi pag-aralan natin. Kaya naman ang itong Makati business, wala daw akong economic agenda. Sabi ko, I will hire the best economic minds. Wala naman akong sinasabi. 75 lang nga ako doon sa ating economics. Bure mo yung subject na yun. But yung magtanong kayo ng kriminalo, laruin ko kayo ng 5 araw. Tapos dyan, ibitahin ninyo ko tapos walang economic agenda. Sinabi ko na sa inyo. No? Kaya, don't ever invite me to that's your club. Busy. Hala sa buhay ninyo. Happy business club. Just pay your taxes right. Wala na tayong pinag-usapan. You want to do business, expand, go to the Department of Trade. There will be no corruption there. Walang hingian. I will not take it against you. Wala. Basta, okay lang. No, will not, walang hihingi dito sa executive department yung ganun. It will stop. I assure you, businessmen, not only of Makati, but throughout the Philippines, the Chinese and all are here. There will be no multi. There will be no extortion. Either from the customs or the BIR, wala akong pakialam, basta hintuin ninyo yan. Hinto, as in hinto. Ako, sweldo. Libre naman ang kain. Libre bahay. Pero ako, to be frank with you, I have to go home. I have to make some adjustments, really. Pati pag po, dito mahirapan ako pag hindi ko banyo. Sa Davao talaga mayroon. Wala, lusot, mag-upog. Kami muna tayo. Hirap akong matulog, hirap akong, Yung customs, usama na nila. Deal mo yan? I will. Kasi lahat umupo dyan talagang hindi kaya yung Habang nagko-coffee si Mayor, sige. let me make an appeal to all of those working in government, kasama na kami sa Senado, sa Kongreso. No? Yes. Alam na natin ang gusto ng ating elected leader.